Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time. Mas na yung Jerry's TV. Okay guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang sa account mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's reflection. Marami tayong challenges sa buhay na na nai-encounter, nararanasan, di ba? Dahil sa hirap ng buhay, pagsubok man, karamdaman, pamilya, financial, ang dami pa ng mga challenges natin sa buhay. Minsan talagang hirap tayo, ikahos, pero minsan naman may kaginhawahan. Pero yung iba naman, sobra-sobra. So paano nga ba natin mapaglabanan yung mga problema o challenges dito sa mundong ibabaw na ito? So, kung mahina pananampalataya mo, actually sila yung mga unang bumibigay. Nawawalan ng tiwala sa Diyos, diba? Humihina ang kanilang kalooban na para bang paulit-ulit na lang ang nangyayari sa ating buhay. Gigising ka ng umaga, papasok ka ng trabaho, pagkatapos ng trabaho, uuwi ka, tutulog, papahinga, kakain, gano'n na naman. Parang paulit-ulit lang, di ba? Minsan parang naboboard ka na, bakit gano'n? Pero totoo niyan, siyempre, normal lang talaga yan. At mapalad ka kung may trabaho ka sa ngayon. Dahil yun ang bumubuhay sa pamilya mo. Hindi man kataasan ng sweldo, minimum pa lang, under minimum pa lang. At least merong grasya na dumarating sa'yo para pinangkakain mo sa iyong pamilya. Diba? Kasi nga, marami rin taong walang trabaho. Yung iba, nagiging pabigat pa sa pamilya. Maasa lang. Diba? Umaasa lang sa mga magbibigay sa kanila na nagpapabigat pa sa kanilang mga kapatid. At least ikaw, diba? Hindi ka na pabigat. Nakakatulong ka kahit paano sa mga kapamilya mo na hindi mo na sila hinihingan ng pera o ano. Mas importante yun guys, na bawat pamilya, diba? Normal na sa magkakapatid. Diba, 5 kayong magkakapatid, meron doon may maginhawa ng konti, meron talaga maginhawa, meron din namang hirap sa buhay. So normal lang na tumulong tayo kung lalo na ikaw yung nakakaangat sa iyong mga pamilya. At siyempre bilang isang tao tayo guys, kailangan lang natin kumapit sa Diyos dahil talagang ang buhay dito sa mundo ay punong-puno ng challenges o pagsubok sa buhay. Pero sabi nga natin, Panginoon Jesus, di ba, huwag na kayong mag-alala na paglabanan ko na natin. Alam niya ang sitwasyon natin bilang isang tao dahil naging tao siya. Di ba? Naging tao siya, alam niya pakiramdam ng nagutom, ginutya, pinipersecute, di ba? Pinaparatangan hindi maganda, alam niya yan kasi naging tao nga siya. Kaya ano man ang kaligayan natin ngayon, kumapit lang tayo guys sa pananampalataya. Kaya sabi sa Roma, chapter 10, verse 17, kahit ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Guys, napakalinaw, di ba? Manampalataya tayo, makinig ng mga aral. Kaya yung ginagawa natin guys, sinishare natin yung mabuting balita. Para kahit pa paano, di ba? Sa daming problema natin, ito isa sa mga pampagaan ng kalooban. Dahil kung talagang wala kang pananampalataya, wala kang religious activity, talagang mahihila ka pababa sa dami ng mga problema. Pero siyempre, huwag tayo mawalan ng pag-asa guys. Marami rin mga taong walang-wala na kung saan ay umusbong, pinaunlad ng sarili. Kasi siyempre, malaking factor din yung may pananampalataya sa Diyos. Marami, di ba? Kahit sa mga Philippine history, mga tycoon na mayayaman dito, kagaya nila Henry C. Nagsimula din sila sa walang-wala. Marami pa, di ba? Marami pa, guys. Kailangan lang natin manampalataya sa Diyos, kumapit tayo. Yung mga alalahanin natin sa buhay, araw-araw na natin yung may encounter, hindi yan mawawala, guys. Huwag mo lang isipin mawawala yan. Ang isipin mo lang mananampalataya ka sa ating Panginoong Kristo
at malalagpasan mo araw-araw. Na kung saan guys, na kung saan ay kahit ako naranasan ko, hindi naman tayo mayaman, hindi rin naman tayo ikaw sa buhay, sakto lang. Pero nakakaraos, yun ang pinaka the best dyan. At malay mo, di ba? Darating ding araw, mag-iiba yung sitwasyon mo. Pero kailangan may gawin ka. May gawin ka para umunlad ang buhay. Di ba? Kaya nga sabi sa kasabihan tayo mga Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Basta huwag lang kalimutang manampalataya. Tuloy mo lang. Kung ano ginagawa mo guys, tuloy mo lang. Diba? Kaysa naman sa wala kang ginagawa, mas mahirap yun. Yung hinihintay mo na lang yung oras. Ano bang ginagawa mo ngayon basta mabuti, tuloy mo lang. Dahil darating yung araw, mag-harvest ka. Kahit minimum ka lang ngayon, simpleng empleyado, construction worker ka, di ba? Janitor, sales lady, salesman, kung ano pa man. Lahat ng yan ay may magbubunga ng maganda kung pagsisikapan natin ang ating basta importante lang is panampalataya. Kasi kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at ikay manampalataya, lalo na sa binasa natin ngayon, makikinig ng aral, sikapin natin matupad. Hindi man tayo perfecto, at least majority ng ginagawa natin ay kalugit-lugit sa Diyos. Diba? Kasalanan man tayo, at least sikapin natin huwag magkasala. Kaya tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na lang. Tinaningan na sa buhay. Matagal na pong bedridden. Ipuhin niyo po, Lord, ninyo mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po kanyang karamdaman. Haplusin niyo po, Lord. Ibalik ang kanyang magandang o malakas na katawan para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nasira na, Lord. Masisira pa lang. Ilumin niyo po, Lord. Patawarin niyo po ang isa't isa. Kapatawaran para sa kanilang mga sugat kung saan ay nagkasakit ng bawat pamilya. Balik niyo po ang kanilang magandang samahan at pagbigis-bigis niyo. Ganon din po, Lord, sa financial. Kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na yung kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas. Pambili ng ulam. Pambawin sa mga bata. Pambili ng bukot at kung ano. I-bless niyo po ang aming anak buhay para sa amin. So, ang lahat ng itihiling namin sa matamis na pala ng Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa kanan mga anak. Just put sa to. Thank you very much po.